Isang maulan at mapagpalang araw sa inyo. Bago ko simulan ng isang mataimtim na mensahe para sa ating minamahal na Panginoon, nais ko sana iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating dalawang magiginong pastor na hindi nagsasawa na gabayan tayo at patuloy na nagbibigay aral sa atin para mapunta sa tamang daan patungong magandang kinabukasan. And this message is dedicated for those people that they give more time on making money or spending time in unimportant things more than spending time on God. Bakit kaya mas nagtutuon tayo ng oras sa mga mundong bagay kaysa sa Diyos na sinakripisyo ang sariling buhay ng kanyang nag-iisang buktong anak para mabuhay tayo ng payapa sa mundo na alam naman natin na tanging Diyos ang nagawa nito? Bakit kaya? Siguro, binabalot na tayo ng pag-iisip sa mga mundong bagay dito sa mundo. Siguro, nakakalimutan na natin ng Diyos pag-usapang kasiyahan or pagkakitaan ng pera. Pero alam mo yung masakit? Kasi hindi lang basta. Siguro, or baka, kasi talagang nakakalimutan na natin ng Diyos pag-usapang kasiyahan o pagkakitaan ng pera. Sana bago natin piliin, unahin ang mga panandaliang bagay dito sa mundo kaysa sa Diyos na sobrang laki ng kanyang sinakripisyo. Sana mag-isip din natin na kahit kailan, hindi nagdalawang isip ang Diyos na tayo mahalin at unahin sa anumang bagay dito sa mundo. Kung hindi natin kayang mahalin at pagtunan ng pansin ng Diyos, ay hindi tayo karapat-dapat sa busilak ng pagmamahal ng Diyos. At wala tayong karapatan na mangarap na makapasok sa kanyang munting harian. Hindi natin alam kung ilang oras, araw, linggo, buwan, taon o dekada lang tayo nabubuhay sa mundo. Kaya kahit may oras pa, matuto tayong mahalin ng Diyos na higit pa sa pagmamahal na binibigay natin sa mga udong bagay sa mundo. Always remember, time is gold. If you want to save your spiritual life, just love our beloved God and do what we want, not the thing that you want. Yun lang po.